May mga napanood akong mga abogado, lawyers, attorneys na nag-react na rin ano dito sa sinasabi ni DOJ ano na kakasuhan daw itong sila Banatbay, Boss Dada, Coach Oli. So the same thing din doon sa ating kinover ano which is yung sinasabi niya na contempt of court ano tapos yung obstruction of justice. So na-discuss na natin 'yan eh yung direct contempt at saka yung indirect contempt. Ulitin ko yung direct contempt is yung nandun na mismo sa korte, no? 'Di ba? Dinidinig tapos merong yung ginawang misbehavior o kaya yung the act of obstructing ano. Well, doon mismo pwede na siyang arestuhin. Pwede na yang ikulong kumbaga. Pero doon sa indirect contempt, kailangan ano, dadaan pa yan sa hearing. Kaya yun siguro ang sinasabi ni Boying Rimulya na kanyang kakasuhan itong mga Banateros brothers ano ho. While napakalinaw naman na sinasabi nung mga abogado na nag-cover din dito na malayo ano wala ayon nga kay ano kay Attorney Claire 'di ba? Sabi ni Attorney Claire it is ano kumbaga the right to compel doon as a journalist, as a vlogger, as a journalist, meron kang yung right to privacy. Kumbaga, para pagkatiwalaan ka ng mga taong ini-interview mo, karapatan mo yun na hindi sabihin kung saan yung location. So, kung doon tayo babase ay hindi yun saklap or saklaw nung contempt, 'di ba? Na sinasabi contempt of court na sinasabi ni DOJ. And of course, yung sinasabing obstruction of justice, the same thing na paano sila aiding and abetting doon sa pag-interview mismo hindi naman nila tinatalakay yung merit o merito nung kaso, 'di ba? Kumbaga iba naman yung kanilang pinag-uusapan doon. At saka wala namang sinabi sa batas na bawal mag-interview sa mga fugitive or sa wanted or pinaghahanap ng batas. And isa pa dun, trabaho ng DOJ, ng otoridad, ng PNP na hanapin itong taong ito. So, tama din yung sinabi ni attorney dito na malaking dagok no, na insulto ng todo itong si DOJ dahil ang tagal na nilang hinahanap, may patong pa sa ulo na may reward pa na 2 million pero hanggang ngayon din nila nahanap tapos biglang na-interview nung Banateros brothers, 'di ba? So dahil diyan, sabi niya kakasuhan niya at hindi naman malayong mangyari na magagawa niya 'yan, no? Hindi na ako magtaka na kaya niyang kasuhan itong kapwa vloggers natin, no? Hindi malayong mangyari dahil kung eto nga kung yung mga actions nitong si DOJ and Abalos ay nagawa nga nila sa isang general, nagawa nga nila sa isang congressman, paano pa kaya yung tayo na mamamayan? Paano pa kaya sa mga vloggers just to stop us, just to takutin tayo or patigilin tayo sa ating mga ginagawa, 'di ba? Na-establish na natin yung sinasabi nila na si Bantag ang may kagagawan. Na-establish na natin na hindi na kumbaga hindi lang tayo, hindi lang mga vloggers, kundi pati yung mga ibang abogado like sila Attorney Sal Panelo na yung nililink nila si Bantag doon sa pagpatay kay Percy Lapid. Na-establish na natin na isang malaking kalokohan, isang malaking paglalaro sa
hustisya sa batas yung ginagawa ni DOJ, na-establish na yun nila Attorney Panelo, tayo mga vloggers, napunan natin na papaano nila mapapatunayan na merong direktang link yung pagpatay kay Percy Lapid with DJ Bantag, di ba? Pero sa hulit-huli, may lumabas pa ring warrant of arrest. 'Di ba? The same thing with Kong Arnie Teves, the same thing din. Nung umpisa medyo baga nakukuha nila yung sentimento ng publiko, pero nung ating hinihimay-himay yung sinasabi at ginagawa daw ni Kong Teves hanggang sa pinangalanan na siya daw yung mastermind, tinignan natin yung mga anggulo, yung paano sumagot si Mayor Janice Digamo, na paano nangyari na wala na sabay-sabay na absent yung 5 police details, at kung paano pinagtakpan, or parang alam mo yun, parang sila Digamo pa at ni Fritz Diaz ang nagtatanggol na kaya sila wala kasi ito umatid ng birthday, 'di ba? Doon pa lang eh. And then yung sasakyan, yung totoong may-ari ng sasakyan, paano nagamit yung sasakyan, and then yung baril, yung chopper. So ang dami na nating na-establish dito na kaduda-duda na hindi talaga, na malabo talaga na si Teves yung may gawa nun. Pero sa hulit-huli, na designate na terrorist. Okay? Meron na siyang warrant of arrest. So, kung yan ay nangyari, kumbaga itong general at congressman ay nakasuhan, how much more itong Banateros brothers? 'Di ba? So, sa aking palagay, hindi talaga malayong mangyari. Lalong-lalo na naapakan yung ego ng isang secretary ng Department of Justice. Talagang gagawin niya ang lahat para makasuhan itong tatlo na ito dahil kumbaga para sa kanya sabi niya pambabastos daw sa korte. Pero in reality, nabastusan siya doon sa nangyaring interview. Siya yung nabastos actually. Kumbaga dahil nainsulto siya, parang nabastusan siya doon. Kumbaga, siya talaga yung malaking yung naapektuhan ng pinakamalaki dito dahil lagi niyang sinasabi na monitored niya kung saan daw si Bantag, alam daw niya kung saan, whereabouts, yung galaw, yung movement. 'Di ba sabi niya laging ganun. Meron pa siyang sinabi dati na nagparamdam daw itong si Bantag na gustong sumuko pero binawi, wala palang ganun. So talagang naniniwala ako na because of this pag-interview ng Banateros kay Bantag, naniniwala ako na kakasuhan niya talaga, tutuluyan niya talagang itong Banateros na ito. Ngayon, ano yung mga pwede nating actions bilang tugon at pagtulong sa mga Banateros? Nandito tayong taong bayan na maging mata at tulungan natin na maging mapagmatsyag at bantayan natin itong galaw nitong Secretary of Justice kasi malamang sa malamang ito talaga yung gagawin niya. So, nandito lang tayo at babantayan natin yung galaw niya na gagawin niya kasi baga ay hindi na ito hindi na ito yung labanan ng fair justice. Nandito na tayo, pumapasok na tayo dito sa administrasyon kung saan merong nangyayaring silent na martial law. Hindi siya yung kagaya nung sa tatay niya na talagang diretsahan at mapangahas na martial law noon. Ito kasi talagang parang hindi mo nararamdaman na meron na pala tayong martial law na nangyayari through
Kasi siyempre yung kanyang estratehiya ngayon is hinawakan yung mga media, hinawakan lahat ng ahensya ng gobyerno natin. Kaya whether COMELEC man yan, whether Bucor man yan, DILG man yan, lahat ng gabinete, lahat ng sangay ng gobyerno, hawak na eh. So irregardless kung may laban ka man sa isang kaso o hindi, regardless kung inosente ka man sa isang kaso o hindi, kung ikaw ay lumalaban sa gobyerno, kung ikaw ay namumuna, kung ikaw ay balakid sa kanilang interest, ay kayang-kaya nilang gawin kang guilty. Kayang-kaya kanilang ipakulong, kayang-kaya kanila ang pinaka-the worst, kayang-kaya kanilang itumba, tapos ituturo sa iba yung ginawa nila. Same thing what happened dito sa nangyari kay Percy Lapid, kay Roel Digamo. So bantayan lang natin kasi anyways, yung penalty naman dyan is hindi ganun kabigat eh. Kumbaga nasa pumapatak na 30,000 ang penalty at aabot ng 6 months yung pagkakulong. Depende na rin yan kung mapapatunayan ng DOJ or ni Remulla sa korte na merong ngang obstruction of justice na nangyayari. So yan, antabayanan natin. For sure, ito yung gustong gawin ni 'di ba nga si Maharlika nga 'di ba na issuean na may warrant of arrest na nga si Maharlika na nga kinasuhan 'di ba? Kahit na wala siya sa jurisdiction ng Pilipinas 'di ba? Wala siya sa bansa pero paano nangyaring may ganun? Kasi syempre hawak na nila yung kumbaga yung system. Yung system kontrolado na nila. So yun lamang ho, bantayan lang natin itong mga next na move kasi kung tutuusin nga sa dinami-dami ng problema ng bansa natin, bakit itong banateros or itong mga to, bakit pa itong binibigyan nila ng pansin when ang dami namang mga kababayan natin dyan na nangangailangan ng tamang hustisya. Yung grade student diyan, grade 5 at grade 5 student diyan na namatay. Namatay dahil doon sa pananakit ng guro. In fact, even yung sabongeros hanggang ngayon hindi nila nahanap. Ano nang nangyari doon? Yang si Senior Aguila na yan, dapat nga, yan yung dapat na ikulong na talaga. Bantayan nila yung kapihan na yan at yung mga gustong bumaba, malayang makakababa kasi bantay sarado nila yan. Yan yung mga dapat tutukan nila. Sa upper level naman, tignan yung ekonomiya natin. Pagandahin yung antas ng buhay natin. Hindi yung ganito na, abay, naapakan yung ego mo pag babalingan mo yung mga vloggers. Hindi mo mapapahinto yung mga vloggers basta in the name of katotohanan. Yun lamang ho. Maraming salamat.